sa ating gawain. Paalala para sa mga sa pagsamba. Yung mga bata po, kitingin po. At please turn your cell phone off or put on silent mode. At pinakamahalaga sa lahat, stay focused sa ating Diyos dahil ang araw na to ay para sa Panginoon lamang. Amen po ba? Tayo po ay manalangin. Yes, Heavenly Father, Lord, we thank you, Panginoon, for this day, Lord God. Please, pinagkatipon-tipon mo yung mga anak sa iyong panambahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo kami ang patawarin sa aming pagkakasala sa isa't salita sa gawa, Panginoon. Patuloy kami nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, at pagkalinisin mo ng iyong banal na dugo ang aming sarili, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, at pinadalangin namin ang gawain ng Jacob's PC at Panginoon, patuloy mo kaming samahan sa pag-aawitan at pagsamba sa iyo, Panginoon, dahil ito ay para lamang sa iyo, Panginoon. Ibibigay namin yung sa papuri at para sa iyo, Panginoon. Maging Panginoon sa iyo maghahayag ng salita, Lord. Ikaw ang siyang Panginoon ang maghayag, Panginoon, ng katotohanan at maisabuhay ng bawat isa, Panginoon, ang salitang ito, Panginoon, at makita, Panginoon, sa bawat buhay, O God. At Lord God, dinadalangin namin sa mga kapatid namin malapit, Panginoon, patuloy mo silang ingatan at makarating, Panginoon, sa panambahan ito, Panginoon, upang makasama namin sila sa pagpupuri at pag-aawitan namin sa iyo, Lord God. Maging, Panginoon, sa aming tithing offering, Panginoon, patuloy mo kami turuan kung paano, Panginoon, kami pinagpala. Turuan mo din kami ganun, Panginoon, na magbigay sa iyo, Panginoon, na may kagalakan sa aming puso, Lord. At Panginoon, maging sa theology, Lord, ikaw ang siyang magturo, Panginoon, sa iyong banal na salita, Panginoon. Patuloy mo kaming turuan, Panginoon, at malinawan, Panginoon, sa iyong mga salita, Lord God. At maisabuhay, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy namin at tinataas sa iyo lahat ng ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! Muli purihin natin ang ating Diyos. Handa na po bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen! No
Tunay nga na kay buti mo, Panginoon. Patuloy kami nagkakaroon ng sigla upang awitan ka at purihin ka, O God. Hallelujah. We worship you, Panginoon. Patuloy natin purihin ang ating Diyos. Tunay nga na kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Hallelujah. We worship you, Lord. Diyos, ikaw ay pupurihin. Kalungan at piniling. Di mag-iiwan, di mag-iiwan. Binago mo ang buhay ko. Yes, Lord. Sa kabutihan ka. Tunay na, Panginoon, na di ka nang iwan, Panginoon. Malapit
Lord, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. We worship your name, Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa kabutihan, Panginoon, na nasa ng bawat isa, Panginoon. Hindi ka nagkulang, Lord. Kami ay narito, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon. Awitan ka, Lord. Dahil, Panginoon, ikaw lang ang dahilan ng lahat, O God. Hallelujah. Worship you, Lord God Jesus. Hallelujah, Jesus. Ako ay naparito upang hibuin mo. Hilong ng damdamin, hiling. Ako ay maghihintay sa akong ibibigay.
kabila, Panginoon, na nanghihina yung pananampalataya namin sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming lalapit, Panginoon. Patuloy kaming manghihingi sa iyo, Lord God. Na palakasin yung aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. At palakasin yung apoy na mayroon kami, Lord God. Upang madala namin, Panginoon, sa pang-araw-araw namin buhay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na, Panginoon, na pagbibigay, Panginoon, sa sustain ng aming faith, Lord God. Dahil wala kaming ibang malalapitan kundi ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, patuloy namin, Panginoon. Itinataas ito'y para sa iyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Manatili pong nakatayo sa biyaya ng ating Panginoon. Ang ating scripture reading ay hango sa mga gawa, chapter 11, verse 22 to 23. Sabay-sabay po nating basahin. Nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Nang dumating siya roon at nakita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso. Hallelujah, Jesus. Glory, tunay nga, Panginoon. Ang mga salita mo ang siyang nagtutulak sa amin, Panginoon, upang kami maging tapat sa lahat ng nais mo sa aming mga buhay. Ama, dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang siyang mangusap, manguna ka sa iyong mga anak, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita. Patuloy kang maghayag, Panginoon, sa tulong ng iyong banal na Espiritu na siyang dakilang tagapagturo ng bawat isa. Let your word transform our hearts, O God. Ano man yung mga dapat na basagin, Panginoon, ano man yung mga dapat na baguhin, Lord, we allow your Holy Spirit to work in our midst, Panginoon. Let your will be done in our lives, Panginoon. Ama, maraming salamat, Panginoong Jesucristo, sa pagtutuwid, pagtuturo sa amin, Panginoon, pagdidisiplina, O God, sa lahat ng nais mo sa aming mga buhay. Ama, parangalang kanawa ng mga anak mo na naririto. At hayaan mo, Panginoon, na makita sa aming pamumuhay na kami iyong tinawag, O God, na kami iyong mga anak, at ang tunay na salitang Kristiyano ang makita sa aming pamumuhay. Ama, maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na mabuti. Hindi ka nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Pinupuri ka namin, Ama, niluluwalhati ka ng mga anak mo, at pagpalain nawa ang iyong mga salitang aming tatanggapin sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, parangal, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan, magsiupo na po ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, mabuti ang Diyos. Amen. Ang Diyos natin ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Amen po ba? Amen. So tayo pong lahat ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Ayan, natapos na po natin ang chapter 10, na kung saan i-recap lang din po sa chapter 11 yung sinabi o napag-aralan natin in chapter 10. So sabi dito sa chapter 10, the vision and conversion of Gentiles. So dito po nagsimula na ang mga hintil ay nagkaroon ng conversion o pagkakilala, pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Diyos ay nagsalita kay Cornelius patungkol kay Pedro. At ganun din naman ang nakita ng ating Apostol Pedro, na kung saan yung vision niya nung siya ay nasa rooftop sa bahay ni Simon,
na tagapagbaliktad ng balat ng hayop. So, nung naroon siya, nakita niya. At dito din sa chapter 11, sasabihin din, uulitin niya muli ang kanyang vision at ipapahayag sa mga Hudyo naman. So, sabi dito sa 21 to 43, yung pagkikita ni Cornelius at ni Pedro kasama ng mga kamag-anakan ni Cornelius at malilapit niyang kaibigan. At yung meaning ng vision ng ating Panginoon kay Apostol Pedro. Kasi ang sinabi lamang kay Cornelius, puntahan si Pedro, di po ba? At siya ay may sasabihin sa kanila. Kaya naman nagsugo si Cornelius ng tatlo faithful servant niya na kung saan pumunta upang sunduin si Pedro. And ganun nga ang nakita ng ating Apostol Pedro na ang Panginoong Diyos ay hindi nagtatangi. Sabi mo sa katabi mo, walang favoritism sa inyo. Amen? Sabi mo, walang tinatangi ang ating Panginoon, na which is tinuro din niya ng ating Panginoong Jesus, na hindi nagtatangi ang Diyos, mapahudyo ka man o hintil. So ayan po klarong sinabi ng ating Panginoon at nireveal mismo ng Panginoon kay Pedro ng 3 ulit. So sabi dito, the baptism of the Holy Spirit, na kung saan nagkaroon din ng Pentecost doon sa mga hintil, na bumaba ang banal na Espiritu, hindi lamang sa Hudyo, maging sa mga hintil din. Nakapagsalita sila sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng iba't ibang wika. Ulitin natin, iba't ibang wika, hindi babbling words. Yung mga salita na kung saan nauunawaan ng mga ibang nationality. So, kaya naman, pagdating dito sa verse 11, nagkaroon ngayon ng issue. Nagkaroon ng objection ang mga Hudyo dahil nakakilala ang mga hintil. Ganun ba tayo? Kapag nakakilala yung mga kaaway natin, nagkakaroon din ba tayo ng hinanakit sa Diyos? Nagkakaroon din ba tayo ng mga question sa ating Panginoon o sa mga tao na ginagamit ng Panginoon para makakilala ang Diyos? Sabi nga, walang tinatangi ang Panginoon. Kahit mamamatay tao ka man, maging si Apostol Pablo, siya po ay mamamatay tao, pero pinahintulutan ng Diyos na makakilala sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, maging ang kaaway mo, kung pahintulot ng Lord, makakakilala yan. Amen? Ngayon, pag-aaralan natin, ano ba yung naging issue ng mga Hudyo na Kristiyano? And yung testimony ni Pedro patungkol sa kanyang vision at yung conversion ng mga tao sa Antioch and the prophecy and generosity of the church. Ayan po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. Basahin po natin, God speak, hindi ko na nabago dito. So sabi dito, ang ulat ni Pedro sa iglesia sa Jerusalem. Nabalitaan ng mga apostol at mga kapatid sa buong Judea na may mga hintil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya, nang si Pedro'y pumunta sa Jerusalem, so after niya doon sa tahanan ni Cornelius, siya ay bumalik na sa Jerusalem. Ngunit ano yung nangyari? Tinuligsa siya ng mga kapatid na ang paniniwalay dapat tuliin ng ang mga hintil. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga dituling hintil at nakisalo sa kanila? Tanong nila, kaya isinalaysay ni Pedro ang buong pangyayari. Ano ba yung issue dito, no? So kung makikita natin, sabi dito, now in New King James Version, now the apostles and brethren who were in Judea heard that Gentiles had also received the word of God. Actually, hindi naman issue yung makatanggap sila ng salita ng Diyos. Ano yung issue? Ang issue dito ay, alam naman natin, from the Old Testament,
Testament, unang-una, merong prohibition, sabi dito, ito yung bin-breakdown ng ating Panginoon na isa sa mga kinaugalian o kautusang sinusunod ng mga Hudyo. Una, dietary and separation law. And yung aside from dun sa prohibition of intermarriage, pag sinabing prohibition of intermarriage, ito'y hindi nila pakikipag-asawa sa ibang lahi. So yun po yung sinasabing prohibition of intermarriage. And yung dietary laws, matatagpuan natin yan in Leviticus chapter 11 and Deuteronomy chapter 14. Now which is doon yung book of laws o Torah na tinatawag. And yung wall of separation, alam naman natin yan na napag-aralan natin in the book of Ephesians na pinangaral ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso na kung saan even in their temple, limited lang yung kayang pasukan ng mga Hintil. Hindi sila pwedeng pumasok sa mga specific na inner courts. Doon pa lang, meron ng wall na nagdi-divide sa mga Hintil at mga Hudyo. Because they believe, dahil namatay ang Panginoong Yesus sa mga Hudyo, para sa mga Hudyo lang. Unless maging Hudyo ang Hintil sa pamamagitan ng pagtutuli, because that is the covenant. Abrahamic law. Yun yung covenant kay Abraham. Kailangan magpatuli muna yung mga Hudyo para sila ay mapabilang sa covenant ng Panginoon kay Abraham. So ngayon, ito yung nangyayari. The greatness of the work among the Gentiles in Caesarea could not be hidden. Hindi pwedeng maitago yun. Malalaman at malalaman ng mga Hudyo. And yung mga Hudyo sa Jerusalem, na pag-aralan natin nung una, hindi lang sila basta Hudyo. Merong mga Pariseo na na-convert, may mga Hellenista. So hindi lang sila basta-basta. May mga iskriba na nakapag-aral ng kautusan. Mga deboto sa kautusan. Ngayon, dadating na naman ang tawag dito, mahal na araw. May mga deboto na kung saan hindi nila kayang baliin yung kanilang kultura. Di po ba? So, ganun din dito. Yung mga Hudyo na ito, hindi pa nila na kayang baliin yung mga kulturang kanilang kinagisnan. Nakuha po ba natin? So, sabi dito, there was no desire to hide. Hindi matatago. Even though many Jewish Christians, those of the circumcision, would be confused and offended. Alam natin na sila'y ma-o-offend kapag nalaman nilang hindi muna sumunod sa kanilang tradisyon o sa kautusan ng Mosaic Law ang mga Hintil. Kailangan na nilang magpatuli bago sila mag-convert. Tayo ba'y may ganun din? Kailangan ka munang ganito bago ka maligtas. Ang kaligtasan hindi na makikita sa gawa natin. Sabihin mo, not by our works. Sinabi po yan ng ating Apostol Pablo in Galatia o sa mga Galatia. You went into, ayun yung problema nila. Hindi dahil na ibahagi ang salita ng Diyos, kundi nagpunta itong Hudyong si Pedro sa mga Hintil. Hindi lang doon nagpunta. Nakikain pa. Di po ba? You went into uncircumcised men and ate with them. So yun yung problema ng mga Hudyo. The charges against Peter were simple. You who are supposed to be faithful, kailangan dito ka lang. Kailangan tapat ka lang sa mga Hudyo. Bigyan niyo mga kautusan. Tapat ka lang sa INC. Hindi ka pwede makialubili sa iba kung hindi, tiwalag ka. Di po ba? Sa kapanahunan natin, may ganyan pa rin mga kaisipan. Which is dito, sa chapter 11, itutuwid ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kung meron ka pang ganyang kaisipan, itutuwid ng Diyos. Hindi yan pwede sa atin.
ang Diyos ay hindi nagtatahi. Amen po ba? So sabi dito, associated with Gentiles and even ate with them. This offended these Christian Jews. So they contended, nakipagtalo sila kay Pedro. Pero, nakikita natin dito na even si Apostol Pedro, tinuwid din ng Diyos. Tama po ba? Sabi po sa katabi mo, magkamali man tayo, tinutuwid tayo ng Diyos. Tinutuwid ng Diyos yung kaisipan natin. Amen po ba? Sabi dito, ate with them. Sharing a meal together was special sign of fellowship. Fellowship yan eh. Diba? Ayun yung mga sign ng fellowship, yung magkain, kumain ng sama-sama. That is fellowship. And in that time and culture, this was considered to be significant compromise by this Jewish Christian. Compromise ka na. Pag nakisalo ka sa mga hindi tuloy. Di ba? Nagkasala ka na. Pero hindi. Nakisama ka sa mga adik, pero hindi ka nagaganon. Uy, adik na rin yan, nakisama sa mga adik. Because ito yung itinutuwid sa atin ng Panginoon. Even yung pinakamasama, kayang baguhin ng Diyos. Sabi mo sa katabi, kahit masama, kayang baguhin ng Diyos. Amen? This reaction of the Christian Jews shows how significant the change that was God intended. Una-una pa lang, hindi naman si Pedro ang may intensyon na ma-convert ang mga hintil. Kaninong initiation yun? Sa Panginoon. Through vision. Nais ng Panginoon na hindi lang ang mga Hudyo ang maligtas. Sabi mo sa katabi mo, nais ng Panginoon, hindi lang ikaw yung maligtas. Amen? Kahit yung mga kaaway mo rin sa loob ng tahanan. Amen po ba? Kahit yung mga pinakamasamang ugali na tumatrato sa iyo sa loob ng tahanan, nais din yan iligtas ng Diyos. Amen? And sabi dito, God shows significant na kapag ang Diyos ang nanguna, wala tayong magagawa. Amen? Dapat ka, maging masaya pa tayo eh. Kasi makakilala sila, libo-libong anghel na ang natutuwa sa langit. Amen? Yun yung revenge natin. Hindi yung parusahan sila, mamatay sila, na hindi nakakakilala sa Panginoon. The revenge that we can have is to align our lives sa kalooban ng Diyos. Amen? Yung makita mo na yung pinakamasamang kaaway mo makakilala sa Diyos, magalak ka. Diba? Huwag tayo maging si Jonah. Ayaw puntahan yung Ninive kasi makasalanan yun eh. Di ba ba? Yun yung pinapakita sa atin ng Panginoon na hindi siya nagtatangi. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi nagtatangi ang Diyos. Sabi dito, you don't have to become Jews first and put yourself under the law of Moses first. Kailangan lang is repent and believe. Sabi mo sa katabi mo, repent and believe. Magsisi at manampalataya. Hindi lang manampalataya, kailangan may pagsisisi. Sabi dito, and you can come to Jesus. But it's also said to the Jewish followers of Jesus, receive your Gentile brothers and sisters as full member of the family of God. Kaya in the latter part of this chapter 11, doon pa lang unang tatawagin sa Antioch ang salitang Kristiyano o Christianos sa salitang Griego. Na which is, ang ibig sabihin is, yung Gentiles na brothers and sisters and also Jews, they are family of God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, family of God. Hindi tayo pwedeng pamili kung sino lang family of God natin. Ito lang, kasi ito lang friend ko eh. No? Lahat
natin nais iligtas ng Panginoon. Amen? Sabi dito, they aren't inferior to you in any way. Sabi dito, ito na ngayon yung depensa ni Apostol Pedro na kung saan pinaliwanag niya yung kanyang interaction with Cornelius at sa kanyang sambayanan. So, pakinggan natin muli, no? Although napakinggan na natin siya last week. Sabi dito, ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon at iba't ibang uri ng hayop, lumalakad at gumagapang sa lupa, mababangis at lumilipad. Pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-uutos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Again, ayon sa kanilang dietary law, may mga hayop sila na hindi pwedeng kainin. Ito, lahat ng uri ng hayop. Ano ba yung utos sa kanya? Magkatay ka at iyong kainin. So sabi dito sa sumunod, subalit, sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o di karapat dapat kainin. Bakit? Kasi nga Hudyo siya. So, sila ay talagang sumusunod sa kautusan ni Moses. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari iyon. So, ibig sabihin, kaya 3 ulit na nangyari dahil alam ng Panginoon na si Pedro hindi basta-basta naniniwala. Di ba ba? Pagkatapos ay hinila pataas sa langit ang lahat ng iyon. Nang sandaling iyon, dumating sa bahay ko ang 3 lalaki, ay yung sinabi natin kanina, buhat sa Caesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu, sumama ako sa kanila kahit sila'y mga hintil. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin ang na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay. At sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at iyong sambayanan ay maligtas. Diba? Ang Diyos ay nagpapadala ng mga sugo, ng mga anak niya nakakilala sa Kanya para makakilala din ng iba. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, maaaring ikaw gamitin ng Diyos. Amen? Para isugo sa iyong sambahayanan para makakilala din ang iyong pamilya. Amen po ba? So sabi dito, nagsisimula pa lamang akong magsalita. Piruin mo, tingnan mo nga. Hindi natin pwedeng limitahan eh. We cannot put in the box the Holy Spirit. Hindi pwedeng ilagay sa box ang banal na Spirito. Sabi nga ng Panginoong Hesus, babautismuhan yan kung sino man ang kanyang ibigin. Ayon sa John chapter 3, parang hangin. Hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ganon din ang lahat ng babautismuhan ng banal na Spirito. Ito na to. Nagsasalita pa lang, nagsisimula pa lang magsalita si Pedro, bumaba na sa kanila ang Holy Spirit. Sabi dito, gaya na nangyari sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob tulad ng ibinigay niya sa atin, noong tayo nanalig sa Panginoong Jesucristo, sino ako para hadlangan ang Diyos? Nawa tumanim sa isip natin, sino
tayong di maunawaan na ginagawa ng Diyos. Na taliwas sa gusto natin. Sino tayo para hadlangan ng Diyos? Amen? Gusto mo maghiganti. Pero ang gusto ng Diyos, maligtas. Sino tayo para hadlangan ng Diyos? Amen ba? Wala tayong karapatan. We are all slave ng Panginoon. Servant. We will just go under His authority, under His superiority. Amen? And sabi dito, nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuliksa at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Ayun yung response. Naliwanagan sila kasi naipaliwanag. Amen? Ganon din sa atin. Kung meron tayong mga question, tinutuwid tayo ng Panginoon, pinapaunawa sa atin. Sabi dito, sabi nila, kung gayon, ang mga hintilman ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. So kung makikita natin dito, ganyan yung realization nila. But after 15 years, doon sa book of Galatians, tinuwid ni Pablo yan. Sa Galatia chapter 2, that very place in the Antioch, na kung saan bumisita si Apostol Pablo after 14 years ng pagbisita ni Apostol Pablo, kasama si Bernabe at Tito, makikita niyo sa Galatia chapter 2. Ano yung ginawa niya doon? Sabi dito, sapagkat sinabi ng Panginoon na dapat siyang pumunta doon sa Antioch, na kung saan nakipagpulong siya sa iglesia para ipaliwanag ang dalawa, kaligtasan ng hintil at hindi piliting magpatuli. Nakorekta sila dito in chapter 11. Pero pagdating sa Galatia chapter 2 verse 11, nung si Pedro ay nasa Antioquia, nagkaroon siya ng hypocrisy. Tinuwid na si Pedro ilang beses sa kanyang pinakita ng Panginoon in His vision. But then, nung hindi pa pumupunta doon, sina Santiago, sabi dito sa mga hintil, nung una, sumasalo siya sa mga hintil. Pero nung dumating na sina Santiago, lumayo si Pedro sa mga hintil. Ito yung background, di ba? Kung makikita natin, ito yung previous na nangyari. But then, sabi nga, every day, even gaano pa katagal, minsan, sumasablay tayo. Pero the Lord has never failed reminding us. Sabi mo sa katagal, minsan sumasablay tayo. Pero hindi kailanman napapagod ang Diyos na paalalahanan tayo. Amen? Sabi mo sa katagal, hindi mapapagod si God na paalalahanan tayo. Ganon din kay Pedro. Una, nilalayuan niya kasi natatakot siya sa mga Hudyo. Again, yung mga Hudyo na yan, na hindi lang basta-bastang Hudyo, kundi sila ay mga aral sa kautusan. Actually, nahikayat niya rin si Bernabe na dito sa pagiging ipokrito na huwag kang sumalo dyan. Ito lang tayo. Paano? Sabi mo sa katabi mo, hindi nagtatangi ang Diyos. Kung minsan, magkaroon man ng prejudice, dumaranasan man natin itong pagiging prejudice, ang Lord ang nagtutuwid sa atin. Amen? Kasi hindi mawawala no? Kalikasan ng tao yan Yung magtangi ka. And sabi dito, nirebuke ni Pablo si Pedro sa harap ng mga taga-Galacia. Sabi dito, kung siya ay namumuhay ng Hudyo na hindi parang hintil, paano niya mapipilit yung mga hintil na mamuhay na gaya ng Hudyo? Amen? Tinutuwid tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. At winawasak niya ang anumang kultura na siyang magiging dahilan ng pagkabahabahagi ng iglesia. Amen? Kultura, tradisyon, mga
mga kaugalian natin na magiging sanhi ng division ng church. Amen? Sabi mo sa katabi mo, winawasak ng Panginoon yan. Amen? Bawal kumain ng dinuguan. Sa Korinto naman yun. Bawal kumain ng baboy kapag mahal na araw. Kapatid, hindi yung pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao. Kasi lalabas din yan eh. Yung mga salita natin na lumalabas sa bibig, ayun yung nagpaparumi sa tao. Amen? Sabi mo sa katabi mo, yung mga lumalabas sa bibig ang nagpaparumi sa tao. And again, sabi dito sa sumunod natin, ito naman yung conversion. The conversion of people in Antioch. Ang iglesia sa Antioquia. May mga mananampalatayang nagkahiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban. So, ito naman yung kwento, kasunod ng pagkahiwa-hiwalay ng mga mananampalataya sa Jerusalem, sa Judea, patapos patayin itong si Esteban. O, di ba alam naman natin kwento niya, pinagbabato siya. So, itong mga Hudyo na ito, noong mananampalataya, ay nagkalat saan? Sa Phoenicia, sa Cyprus, sa Antioquia. Ipinangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. So dito, kung makikita natin, hindi pa kasi nila alam yung patungkol sa mga Hintil. Kaya sa mga Hudyo lang sila nangangaral. Subalit, may kasama silang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga Griego ang magandang balita patungkol kay Hesukristo. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Hesus. Minsan kailangan pa yun no? Kailangan mag-scattered muna I-scattered yung iglesia. Amen? Kahit yung mga malalaking churches na yan, ini-scatter din yan ng Panginoon for His greater purpose. Sabi mo sa katabi mo, for His greater purpose. Kasi kami dati, hindi naman ganun kalakihan, pero nasa iglesia kami na kung saan umaabot ng ilan? 100, no? Oo, 100 plus. Pero, ini-scattered kami ng Panginoon for His greater purpose. Sabi mo sa katabi mo, kulubin man ng Lord, na scattered ang iglesia ng Jacob's BCI, magalak ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magalak ka. Kasi gagamitin ang bawat isa na in-equip sa iglesyang ito para magamit upang makakilala ang ibang tao. Amen po ba? Hindi ko kayo pinuput sa box. Tandaan niyo yan. Kay Pastor Robel lang ako, no. Hindi ko kayo ilalagay sa box. Hindi ko kayo ikukulong dito. Dahil nais ng Diyos, lalabas tayo in our comfort zone para ipangaral ang salita niya. Huwag naman dumating pa yung time na scattered tayo sa mamagitan ng matinding pagsubok. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, ipangaral mo si Kristo. Nasa eskwelahan ka man, nasa trabaho ka man, nasa loob ka man ng tahanan, ipangaral si Kristo. Amen? Hindi kayo umatin ng Sunday para sa kaibigan. Hindi tayo umaatin ng Sunday para sa pansarili nating kapakanan. We are attending Sunday service to be equipped, to be corrected, and to be used by God for His glory. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi para sa sarili mo, kundi para sa purpose ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? So, ganun yung nangyari. Dito sa mga naunang iglesia, bago tayo. Amen po ba? Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at marami ang naniwala at sumunod sa Panginoong Hesus.
nang mabalitaan ito ng iglesia sa Jerusalem, isinugo nila sa Antioquia si Bernabe. Bakit? Para i-investigate kung totoo ba na sumampalataya itong mga napangaralan ng salita ng Diyos. Nang dumating siya roon at nakita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, nagalak siya. Di po ba? At pinagpayuhan sila lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, manatiling tapat sa Panginoon. Hindi dahil nakakilala ka lang. Hindi yun yung huli, kundi umpisa pa lang. Amen? Kilala ko ng Diyos eh. Meron tayong accountability na dapat manatiling tapat hanggang wakas. Amen? Sabi mo sa katabi mo, it is not obligation. Ito yung accountability mo. To encourage others to remain faithful in the Lord hanggang wakas. Sabi mo sa katabi mo, hanggang wakas. Hindi lang dahil sa nakakilala sila. Amen po ba? And sabi dito, at marami pang tao ang sumampalataya sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. At nang kanyang matagpuan, ay sinyaman niya ito sa Antioquia. 1 taon silang nanatili roon at nakasakasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. So doon pa lang nag-start yung word na Christian. Amen? Ano unang tawag sa kanila? People of the way. O tinatawag din na disipulo. Disciple. And sabi dito, yung Greek word, katulad ng sabi ko kanina, Christianos, na kung saan dalawang salita iyan na pinagsama. Una, Christos, na ibig sabihin, anointed one, or derived from Messiah. Pinag-combine yan. Yung suffix niya na aianos, na ang ibig sabihin ay slavery or affiliation. Essentially, ito'y tinranslate sa pamamagitan ng little anointed ones. Kaya naman, sabi mo sa katabi mo, you are little anointed ones. Amen? Kaya naman tinawag na Christian, ayun po yung ibig sabihin ng Christian. But then, yung ibang mga mag-aaral or mga ibang mga theologians o mga nag-aral ng Biblia, significantly, yung mga Jews, sabi nga dito yung unang sabi ko kanina, tawag sa kanila people of the way. Di ba? Nadaanan natin yan dito sa gawa. And pagdating dito sa chapter 11, doon palang tinawag na Christian sa lugar na Antioch. Huwag yun yung kalimutan niya. Sabi dito, belonging to the household of Christ. Sabi mo sa katabi, belonging to the household of Christ. So if we are Christian, we do not hinder others to belong in Christian life or into the household of Christ. Di mo naman, huwag ka lang magsimba, ako na lang, maiwan ka na lang dyan sa bahay. Diba? Hindi. We will not hinder. Why? Bakit? Kaya ka nga Christian eh. You are also belong sa household ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin dapat i-allow yung ating pagiging prejudice, you know? Ba? Hindi tayo lang, sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw lang. Maging ang sambayanan dapat makakilala din sa Panginoon. Kasi doon mag-start yung transformation. Hirap pili, di ba? Para mong sinabi na magbago ka. Pero yung heart natin, hindi pa pala ganun kabago. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, babaguhin tayo ng Diyos. Kung paano binago tayo ng Diyos, babaguhin din nila yung mga mahal natin sa buhay. Amen po ba? That is what we call Christian. Yun yung dapat nating isa-isip. Christian is not only for us. It's for everyone. Amen? Natatawagin ng Diyos para makakilala sa Kanya. Amen ba? Amen. So sabi dito, ng panahong iyon, ito na may panghuling puntos natin. The prophecy and generosity of the church. Ng panahong iyon,
dumating sa Antioquia ang ilang propeta mula sa Jerusalem. Tumayo ang isa sa kanila na ang pangalay Agabo, or sa English, Agabus. So itong si Agabo na ito ay sabi dito, sa kapangyarihan ng Espiritu, siya ay nagpahayag na magkakaroon ng matinding gutom sa buong daigdig. Actually, 2 beses yan babanggitin si Agabus in the book of Acts. Yung isa sa Acts chapter 21, na kung saan nagkaroon din siya ng propesiya patungkol kay Pablo, na si Pablo ay aarestuhin sa Jerusalem. Pero hindi napatinag si Pablo. Kahit alam niya na mayroong ganong propesiya sa kanya. So, sabi dito, nangyari nga iyon sa kapanahunan ni Emperador Claudio. Napagpasyahan ng mga alagad na magpadala ng tulong sa mga kapatid na naninirahan sa Judea ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ito po yung unang charity ng church. Dito matatagpuan. Na tumulong sila sa mga ibang lugar. Kasi kung makikita natin, Jerusalem dun lang di po ba? Pero ito yung unang charity na nagawa ng church in the early Christian. Sabi dito, ganoon nga ang ginawa nila, ipinadala nila ang kanilang tulong sa matatandang namumuno sa iglesia sa pamamagitan ni Bernabe at Saulo. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Hindi lang isang bahagi ang tinatouch niya sa buhay natin. Amen? Sabi mo sa katay mo, lahat ng bahagi ng pagkatao mo, itatouch ng Lord. Babaguhin ng Lord. Amen? Kung dati maramot tayo, darating ang panahon na bubuksan ng Diyos ang puso natin para sa pagkakawang gawa. Amen po ba? Hindi dahil para parangalan ang sarili natin, kundi para sa kapurihan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo sa biyaya ng ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? May natutunan po ba? Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Hesus, patuloy kaming nagpapasalamat sa iyo sa kalakasan, kagalingan, Panginoon, emotionally, physically, mentally, Panginoon, at higit sa lahat. Hayaan mo po, Panginoon, na sa tuwing pinaalalahanan mo kami, ikaw ang magbago sa puso namin, sa isip namin, sa buong pagkatao namin, Panginoon. Kung paanong winawasak mo ang mga kadahilanan upang mag-divide ang iyong panambahan, ang iyong iglesia, Panginoon. Dalangin ko rin po sa bawat iglesia sa buong mundo, alisin mo, Panginoon, ang kaisipang prejudice, Panginoon. Alisin mo yung mga kaisipang nagtatangi, Panginoon. Lord, dalangin ko nawa, ikaw ang siyang mahayag sa kalagitnaan ng iyong mga anak. Sa buong iglesia mo, sa mansulok ng mundong ito, na hindi exclusive ang Jacob's BCI, Panginoon, sa amin lamang. Kundi, Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, maging sa mga kapatiran sa ibang lugar, Panginoon, we will welcome them with love. Despite the mga napagdaanan in the past, Lord God, hayaan mong embrace namin, Panginoon, ang mga kapatid na ito, Panginoon, na kung saan naging bahagi ng aming mga buhay, Lord God. Sa iglesia mo, sa Lorimi, sa Elijah, Panginoon, maging sa Tipolik, Lord God, at sa bawat iglesia mo pa, Panginoon, na pinapakilala mo sa amin, Lord God, upang maging kabahagi namin. Lord, makita sa amin na yung pag-ibig mo ang siyang nagbibigkis sa lahat ng iglesia mo, Panginoon, sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo, sapagkat hindi maaring
i-divide, Panginoon, ang katawan mo. Ngunit kami nagkakaisa. Nananampalatayang iyong pinag-iisa, Panginoon, ang aming kaisipan, ang aming puso, ang aming pananampalataya upang maparangalan ka sa aming kalagitnaan. Ama, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya naman, Lord, yung mga nakikita mo na karumihan sa aming puso, we surrender everything to you. Allow us to move freely according to your will. Remove all the grudges. Remove all those things that will hinder us to come to you. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat sa mga kapatid kong ito na patuloy mong ini-equip, patuloy mong tinutuwid, patuloy mo ring gagamitin. Hindi lamang sa Jacobs BCI, maging Lord sa kanilang tahanan, sa kanilang mga trabaho, sa kanilang paaralan. Use them to be a blessing to others. Use them as a channel or pillar of your words. Maraming salamat, Lord. Sa iyong mga kamay ko po, pinagkakatiwala ang mga kapatid kong ito sa pananampalataya. Strengthen them, comfort them, and higit sa lahat, Lord, use them. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon lang po dadakit tayo sa pagbibigay. Sabi po sa Roma 8, chapter 35, sino ang makakapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib o kamatayan. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma at ipinaliwanag niya sa susunod na verse na para sa dinanas nila yung para siyang kinakatay. Sila na mga lingkod ng Diyos na sa araw-araw na kanilang dinadanas sa pagtitiis at paghihirap. Ngayon po sa ating mga dinadanas na krisis na sa pagtaas ng presyo, ng bilihin o ano paman, sabi po sa Roma 8:15, ang katanungan natin sa ating sarili, tayo pa ba ay makakapagpatuloy o makakapagbigay sa ating Panginoon sa kabila ng mga krisis na nangyayari, sa kabila ng mga pagtaas talaga ng presyo dahil hindi natin kontrolado, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Pero sabi sa Roma 8 verse 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkukop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama ko. Kaya sa atin, inaalis yung pag-aalala. Dahil alam naman natin
ang Diyos na makapangyarihan ng kumikilos sa umiibig sa Kanya. Nagbibigay tayo dahil iniibig natin ang Diyos. At ngayon naman po, samahan niyo po ako sa panalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat, Panginoon. Ikaw yung katuparan ng mga pangako mo sa amin, Panginoon. Dahil wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Sa iyo lang kami umaasa ng aming pananampalataya, Panginoon. Nakatiyakan na mangyayari ang aming inaasahan, Panginoon. At bigyan mo kami ng puso na manindigan, Panginoon, sa mga bagay na hindi namin nakikita. Sapagkat sa iyo lang kami umaasa ng magandang buhay, magandang kinabukasan para sa hinaharap upang madulutan kami ng pag-asa sa pamamagitan ni Jesucristo na walang pag-ibig at katapatan na aming mararanasan. Marami din po salamat, Panginoon, na ipagkaloob mo po, Panginoon, na basbasan mo ang aming kaloob sa iglesyang ito para sa katagumpayan ng iyong gawain, Panginoon. Ito po ay ikaw po yung magpapalago at magpapalawak nito, Panginoon. Ikaw ang magpapala nito, Panginoon. Maliit man ito ay malaki. Marami pong salamat, Panginoon, dahil patuloy mo kami binibiyayaan, pinaparanas yung habag at grasya mo sa oras-oras sa araw naming buhay. Salamat at patuloy mong ipinapakita yung kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa. Lalo na, Panginoon, ang pangako mo sa aming pananampalataya, Panginoon, at ay matatango namin ang iyong kaharian sa kabila ng mga pagsubok na mga aming pinagdadaanan, Panginoon, sa sitwasyon ng mundong ito. Salamat, Panginoon, ikaw lang ang kayang mag-control nito, Panginoon. At ikaw lang ang kayang, Panginoon, na mag-control sa mga taas ng bilihin. Salamat, Panginoon, nawa ang mga lingkod mo, ang mga tinawag at pinili mo na nakikipagkaisa sa iyo. Patuloy mong pagpalain, Panginoon. Patuloy mong biyayaan ng habag at grasya mo sa pangalan ni Jesus. Marami din po salamat, Panginoon, sa mga kapatiran naming walang hanap buhay. Salamat, Panginoon, ikaw ang magkaloob sa kanila, Panginoon, upang sila'y maging daluyan ng pagpapala sa aming pamilya at sa iyong iglesia. Maraming pong salamat. Ikaw ang magpalago, magpalawak, Panginoon, sa iyong lahat ng panambahan sa mundong ito. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang parangal at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, praise God! Alam niyo ba, napakabuti ng Panginoon. Dito sa team building natin, di ba, kaya sabi ko nga, kailangan natin ng 40,000. Dahil 30,000 po yung ating 30,000 yung ating venue. Alam niyo ba, nag-provide ang Lord. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ang nalilikom pa lang sa pledges ay 5,000
5,000, di ba? Yung dito lang. 5,000 pa lang po. And yun ay ginawa din natin yung 5,000 sa fund para nga hindi magalaw yung 5,000 na yun. Yung 5,000 kinuha sa fund para may pang-down tayo dun sa lugar. At sure na magkakaroon tayo ng team building. Alam niyo, faith lang meron tayo. 40,000, ang laki nun, no? Kapatid, ito'y testimony para parangalan ng Lord. May nag-pledge ng 25,000! Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. So, kumpleto na yung bayad natin doon sa lugar. Kaya naman napakabuti ng Panginoon. Sa tayo ko, Lord, ang laki niyan! Saan kami kukuha? Ano muna? Sabi ko, sige lang, tiwala. Never nagkulang ang Lord. Sabi niya nga, di ba, sa bawat event natin. So ngayon, bayad na tayo sa venue. Ang poproblemahin na lang natin is yung 10,000 at kung masigit pa doon yung ating malikom, ibabalik natin yung 5,000 dun sa fund at para hindi natin magalaw yung fund natin. And yung ating sasakyan, asa na si Daddy? Confirm na yun din, no? Ano natin, yung isang nakita namin last week, ewan ko, may nakalimutan yata ni Kuya na nag-usap kami, binago yung rate. Yung 4,000 niya daw per day lang. So, pero glory to God kasi may nag-provide na 4,500. Kaya naman, meron na rin tayong jeep. Kung sakali mang magtaas, siguro expect natin kasi continuous po yung pagtaas ng diesel, ng gas. So, siguro maximum pwede tayo mag-allot ng 5,000 sa ating transportation. Considering na lang din doon sa i-arkila natin na jeep. And yung iba po sa jeep po, 26 ba, Daddy? 26 yung capacity ng jeep. And yung iba na merong sasakyan at gustong mag-arkila, or kasi yung, I believe, Basawakan, mag-arkila sila ng sasakyan nila kasi madami sila. And kung hindi man, magsabi na kagad para ma-arrange natin yung seating. And ngayon po ibibigay yung final list ng West Crame kung ilan yung sasama sa kanila. Kaya baka mag-adjust tayo ng pero nawa, kasi 72 po yung capacity doon. Actually, mas marami tayo kaysa sa West Crame. Nung nalista ko pa lang, nasa 40 plus na tayo. So, siguro kung may allotted na ilan na lang yun sa West Crame. Pero napakabuti ng Panginoon. Sabi mo sa katanong, God will provide. God provides. Kasi He continuously providing to this church. Amen? So, talaga napakabuti ng ating Panginoon. And then, meron pa rin po tayong offering kasi syempre meron pa tayong bubunuin na transportation. Alam nga maglakad tayo, di ba? Alay lakad simula dito hanggang San Miguel. So, sino pong gagamitin ng Lord? Bawat isa sa atin. And open na po yung pledges. Kung ayaw nyo magulog dito, secretly, any amount you can give. Sabi nga yung ginagawa ng lihim, ang Lord ang magpapala. Kaya naman meron, i-approach lang po si Jeremy para sa mga gustong mag-pledge na malalaki. So, kay Jeremy po yan ibibigay. So, tayo po yung magbigay para sa ating second offering sa team building. God bless po. Diyos ng walhati, pag-ibig, puso namin ay bumubuka, tulad ng bulaklak sa init. Alisin mo ang dilim ng sala, takot namin ay bawiin, tagapagbigay ng ligaya, liwanagan naming landasin. Ikaw ang ilaw na walang hanggan, awit ng langit sa kalangitan. Mula bundok
Weekly schedule, worship lead, Sister Rinalyn Santiago. Passion offering, Sis Abby, Sister Mera. Announcement, closing prayer, Sister Diana Bernal. Next. Please continue to invite your kids in church every Sunday. Youth Bible study every Saturday from 8 a.m. to 9:30 a.m. Please invite the younger generation to join. Dance ministry practice right after youth Bible study. Music team practice every Saturday. They also hold a Bible study and fellowship once a month. Reminder to each and everyone to keep the church area clean inside and outside. Always remove shoes and slippers before entering the kubo outside. We will also be having guest preacher on March 29, last Sunday of the month from Bambang, Bulacan Church. Kindly include in prayer. Pledges for our team building and baptism will be given to Sister Jeremy for recording, prayer and fasting on April 6 to 10. Let us all commit unto the Lord and pray to glorify the Lord in all we plans and do for Jicos BCI Team Building 2026. God willing, it will be on April 11 to 12. Prayer for God's provision for everything. His will be done. Downwatch. Prayer. 5 a.m. to 7 a.m. Prolonged prayer. And worship. April 4, Saturday. April 4, Saturday, Jicos BCI Church. Malinaw. Prayer meeting and Deaconess Bible study every Thursday 9 a.m. to 11 a.m. at Road 5 Aquino Residence. We have advanced theology training today to discuss about the minor and major prophets. Brother Jason, Brother RJ, Sister Vilma, and Diana will be facilitated today. Let's pray. Let's pray po. Bow your head and let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Amang makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat po sa lahat ng kapatiran. Narito po kami ng Diyos. Nawa dakilang Diyos, huwag po po amang hayaan na mailabas-pasok lamang po ito sa aming puso't kaisipan ang aming mga narinig, Lord. Nawa matuto po God ang bawat isa sa amin, Lord, na bagamat po kami ay nagkakasala pa rin sa bawat araw-araw. Subalit tapat ka, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Nawa dakilang Diyos, hindi ang aming mga sarili ang aming masusunod, kundi ang nais mo sa amin. Maraming pong salamat, Ama, sa lahat ng narito po, Ama. Loobin mo po dakilang Diyos na lahat sa bawat isa sa amin ay matuto at mag-improve, Panginoon. Lord, hipuin mo rin po, Ama, ang wala po dito, Panginoon. Ikaw po, Ama, ang nakakaalam sa lahat ng kanilang kalagayan. Ikaw po, Ama, ang maghipo. Ama, tulungan mo sila sa lahat ng sitwasyon. Maraming salamat sa iyo, God. Nawa, Ama, ang naging problema po ng mundo, Panginoon. Ikaw lamang po, Ama, ang makakalutas nito, Panginoon. Sa biyaya at habang mo, Panginoon, kami po may patuloy na humingi ng saklulo sa iyo. Dahil ikaw po
lamang, Ama, ang kailangan namin at ikaw po, Ama, ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ngayon, bukas, magpakailanman, tulungan mo kami, Ama, na manatili at magpakatatag sa lahat ng oras ng aming buhay. In Jesus' name, Amen. Taas po natin ang mga kamay para sa benediction. Lord God, maraming pong salamat sa natapos mong matagumpay at kapagpalang gawain ngayong araw. Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat po ng pagmamahal, sa iyong mga magandang balita, Lord God. Nawa, Lord God, dalangin po namin sa lahat po ng mga kapatiran na nakataas po ng kamay, sa puso at sa buhay po namin ng lahat ng iyong mga utos at alam po namin na ay po ang tagapagligtas ng bawat isa at Lord, dalangin po namin na maging totoo at maging totoo po kami sa pananampalataya at pagpupuri po sa inyo. Maraming po salamat, Lord God, sa lahat-lahat. Sabi ko sa Judas 1:24-25, sa Kanya na makakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagdala sa inyo sa Kanyang harapan na walang kamingkasan at may lubos na kagalakan sa nag-iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa Kanyang pagwalatian, kadakilaan, lakas at kapangyarihan mula pa noong simula hanggang ngayon magpakailanman. Amen. Praise God. Yan, muli natin awitin ng ating Diyos. Na-bless po